mas magkakaroon pa ng panibagong timpla at kami mga actors, mas natututo kami kasi we get to work with different actors and different directors from different networks. It's about time. I guess parang nasa generation na kasi tayo na parang syempre ang dali na makapanood ng mga pelikula abroad, dali natin, stream lang natin and makikita natin yung ibang-iba na yung cinema right now. And I guess right now sa Pilipinas, mas magkakaroon pa ng freedom yung mga actors. Hindi lang, lahat ng bumubuo ng mga proyekto, from the directors, the staff, the prod, the writers, to everyone. Parang mas magkakaroon pa ng panibagong timpla at kami mga actors, mas natututo kami kasi we get to work with different actors and different directors from different networks. So, yun siguro yung nakakatuwa sa nangyari ngayon. Actually, kasi parang yung gusto ko sanang i-remake, nire-remake na nila ngayon. So parang sabi ko, siguro any movie ni Robin Padilla dati, kunyari Mista, Anak ni Baby Ama. Siyempre, ang pinaka-pagiging twist nun is mas modernized kung ano yung mga nangyayari sa atin sa panahon ngayon, anong generation ngayon. So siguro, any of his films. Ayun, yung sa akin naman po, siguro hindi na naging challenging na parang dito sa pelikula kasi nga, nasa year 2023 ako, so alam ko yung mga nangyayari. But siguro, ang challenge din for me is, sanay ako sa mga characters na ginagampanan ko na may reaction, matapang, nakikipaglaban, nagliligtas. Pero dito kasi si Han, mas para siyang wallflower. Mas parang tahimik lang siya, kung di siya magsasalita, di mo talaga siya mapapansin. Ganun yung... Ganun yung character ni Han. Pero masasabi ko yung tapang ni Han ay nanggagaling doon sa pagmamahal na willing siyang i-sacrifice yung sarili niya para dun sa taong mahal niya. At hindi lang sa iniibig niya, kundi pati na rin sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga kaibigan. So, I guess, yun yung naging challenge na parang ibang-iba sa mga ginagawa ko. But kung i-compare ko siya sa sarili kong buhay, malaki yung similarities namin yan.